And let's see kung kanino nga ba unang makakakuha ng puntos. Unang puntos, kanino pupunta? Gaya nga ng tanong ni Caster Shake, sino kaya makakakuha ng momentum in this battle between Aurora Gaming and Versatime? Ladies and gentlemen, kasama nyo kami ngayon dito sa AFK Masters Cup Season 1 Community Cast kagad. Kaya kung makikita nyo ngayon, grabe bumira yung Kimi ni Yue, salong-salo dito sa mid lane. Pero sabi nila, tama na yung satsat, sige, mag-rotate na tayo. Well, that's a typical Edward na nakita natin and siya ngayon binansagan ng Mr. Consistent for the MPL. But right now, kita naman natin kung paano kinukuha ng Versatile ngayon yung mga pisuhan. Pero paano mapipigilan ata sila sa gitna? Uy, teka lang ha, pero nagkakaroon lang ng konting engagement dito. Siyempre, ang goal lang nila dito would be to get those XP up and running. Kailangan nila makuha yung level agad-agad. Level 4, we're gonna be expecting them to get some action, tapos turtle doon magpo-focus. Sa mga nanonood ngayon, shoutout sa inyo ha, pero magandang kurutan pa rin talaga sa gitna. Talagang binibigay ni Yue lahat ng mga bala niya para maramdaman mo, para sa'yo, pero okay lang, buti na lang may minion wave. Doon ka na lang mag-focus muna. Kailangan din naman i-clear yon for the mid. Tinatry na gumana dito nila Yue along on the side with Light. And ang gandang connection nitong dalawa na to once na nag-work sila on the mid. Medyo mahihirapan din yung Lampara coming from the Soshin. Kita naman natin yung connection pagdating sa Rora. Ito yung typical type ng Rora positionings na nakikita natin for the team. Pero right now, 2-minute mark of the gameplay. Pausubong na ang unang pagong. Maganda yung peso dito nila Edward ha. Uy, teka lang, si Edward medyo kumukulit siya doon. Tamang suntok-suntok lang, pero grabe. Yung pangkabit nila dito, Light somehow prevented them to come close. Kaya masisimulan ng Aurora yung unang pagong, and the poke never stops at mid lane. They want you pero somehow, pain lang pala nila to. Sabi nila, palag-palag na. Ako na nakatrasa, ibibigay ko lahat. Denjiro gets castle down, your first blood. Pero nakaisa rin si Kojic. Pero grabe naman yung sabon na to. Bumubula-bula, pero si Denjiro nakakuha din ng isang friend rin para matutuloy ng Rora yung pagong, and Yue right there, gumamit ng jetpack para lumapit. Yung impact niya malakas. Tama na kayo! Hirap yung peso doon ng Versatime. They try to fight for that first turtle of the gameplay at the 2-minute mark. But definitely si Kojic yung nakakuha ng kill down being the Soshin. Edward will be eliminated at that mark of the turtle. Pero hindi ata magandang trade yun over the side of the Versatime. Mas lumalamang pa rin yung Team Rora knowing na andyan yung presence si Yue being the Kimi. Pero katulad nito, mamamain lang talaga nito yung mga great points. Hindi makapasok yung Versatime at the early stage. At Vinci, just to remind you, kung magtutuloy-tuloy to, medyo mahihirapan talaga sila. Mahihirapan sila at kailangan talaga nila ng time para makapag-ipon. And that means Versatime needs to play defensively. Maganda yung panimula nila, pero Aurora caught that situation and then naka-react agad sila. So that gave them an advantage. Oo, nakaisa dito si Kojic, pero isa lang yun. Aurora somehow, they got 3 kills, they got the turtle, so nanalo sila in that first fight. And Denjiro is looking for more. Pero hindi ka na doon, mapapabawi muna ulit dito para kay Verso. 3 will work on the side of the Aurora. Ang ganda ng connection ng Aurora PH. Sobrang ganda ng linya nila pagdating sa mid. And yung threat na panggagalingan din coming from that Beleric for the side of Light. Sobrang gandang counter nung para sa tatlong heroes. Ganito lang yung gagawin nila. Nasa backlane ng lagi si Yue. Hindi siya pwedeng lumapit. Long range naman being the Kimi. But as long as yung approach ng mga tank heroes natin with Denjiro and even on Light, kada pasok nila like on the spot yung habol noon. Pero katulad dito kay Derek, may mangyayari pa ata sa may gitna. Hindi pa rin tapos talaga yung kulitan dito, no? Tama ba lang muna, pero sa baba, si Edward ang punteriya. Napapahin ng splash na nga, pero sabi niya, kaya kitang takasan. Pakito ako eh. Kukulit-kulit lang ako. Habang hinihintay nila dito, yung 10 segundo para lumabas yung ikalawang turtle of this game, kung saan nakapokus na dito si Denjiro kasi nararamdaman niya, aangat to eh. Aangat to eh. Simulan ko na kaya. Simula na nga daw dahil second turtle is present at the 4-minute mark of the gameplay. Dikit-dikit masyado dito yung burst time. Lalapit na sila, ito si Denjiro at ay mag-a-approach ng pasimula.
Pero ang kulit ng engagement nila dito, tamang kumukulit lang. Pero ayun, binigyan ng March ng isa si Light. Naramdaman niya maraming tao sa talahiban. Pero ayun ang gusto nila, yung makorner sa pader. And they want more. Look at Doming. Grabe yung damage niya. Binibira-bira. Pati ni Kimi, hindi nagpahuli. Hindi mo malya yung mga bira niya. At we can see even si Fredrin, si Justine niya, nakaramdam ng half day at sakit. This is what I'm talking about kanina. Yung ganun double marksman setup, ang gagawin na ng tatlo, protektahan sila. And now they want to go more because they're done with the turtle. Okay lang, Tore na lang. Automatically, turret destroyed that mid lane. Nanakawin pa nga yung purple buff dito para sa side ng Aurora. Dire-diretso na ang linya ng kuryente para sa side ng Aurora at nahihirapan na ang versus time dito para mag-defend. But at the 5-minute mark ay nakukuha pa rin naman i-clear to somehow pero hindi ata magandang point dahil si Doming rather on the top lane ay kukuha pa nga ng mga creeps. Suntok dito ni Edward, 1v1 situation dito sa may bottom lane. Uy, sumasayaw ang ganda sayawan to. Castle dito, medyo nakalahati yung buhay kay Edward. Ayun ang gusto ko. Makulit ang paa ni Edward dito. Sinasabayan ng kamao. Pero si Castle parang gusto yatang lumapit ng bahagya. Pero si Domeng sa top lane, trabaho lang ang gusto. After ng mid lane turret, talon naman sa taas. Tapos sabay batsi. Etong si Edward gustong tapusin yung trabaho. Sige, lumapit ka pa isa lang. Oh, Oy. akala mo wala akong rest back? Nandito na mga... Wala ka na, boy. Sobrang sakit naman nun. Sandwich system on the side of the Aurora. Kinuha ng tatlo laban sa isa. Even on Edward alone, kaya niya labanan. Pero si Light yung maiipit dito. Pipilit na damputin ni na Kozek. Hindi na masusubukan. Revitalize will be forced sa side ni Light. Yung tatlo ay magkoconnect-connecta para sa side ng Aurora. Mukhang may magaganap na labanan dito sa may baba. At tingnan natin. Dahil nahihirapan na ang lahat, tatlo. Pero eto na yung apat kasabay para sa side ng Aurora. Maganda yung Gulong Danger doon ha. Pinakiramdaman niya kung ilang tao yung yayakap dito sa Torre sa baba. At nung naramdaman niyang marami, buong tropa nandun. Sumibat na sila kasi gusto nilang magdudisiplina eh. So nung nakakita sila ng opening, sabi nila kay Edward, eto Edward malaya yung top lane. Kaya mong itulak yan, pero nandyan si Castillo para protektahan yung kanilang turret and they're not done yet. They want Light. Na-expose na si Light dito, no? Pero si March dito, umatras ng bagya because ayaw niya nang ibigay yung kanyang sarili and this will force Versatime on the defensive habang yung Aurora naghahanap ng viable target. Sino kaya? Mahihirapan muna sila makakuha ng target dito. Speaking of the Versatime, 22k lead gold in favor of the Aurora. Lamang na ang team ng Aurora dito laban sa Versatime with 18k lead gold. Ganun kalaki yung diferensya pagdating sa dalawa at the 7-minute mark of the gameplay. Nanakawin pa ng Aurora ngayon yung blue buff. Mahihirapan ngayon si Kozek. And even the great Justinian jungle of the Versatime ay hindi makahanap ng peso being the Fredrin. Automatically, dediretsuhin ng Aurora ngayon yung top lane turret. Kaya ang magandang beses to para sa Versatime. The more na lumalapit ang Verso, yun yung mas gustong attempt ng Aurora para makahanap sila ng pesto. Nagpapaakit, nagpapahabol ang mga tropa natin. Yung mga Aurora Gaming dito, they know that they won't be forcing a fight sa loob. Mas maganda na dalhin, i-drag nila palabas. Yung Verso time, that's what they excel at. Kumbaga magandang setup, di ba? They got the perfect heroes for it. Nandyan si Danjiro para maghanap ng initiation. Tapos si Light kapag nakakita ng magandang kapit, gagamitan niya ng ulti yan. Ang trabaho lang ni Domeng dito at sa ni Yue is to somehow unload all those bullets na meron sila para makakuha ng finish. And with that, they already took, how many? 1, 2, 4 turrets? Ang bilis! Well, ang bilis talaga nun. Ganun lang ka-easy peasy para sa side ng Aurora. Lamang sila pagdating sa pera, lamang sa resources, and even on the kills ay pumapabor pa nga, pero may mas papabor pa ata sa baba. O, anong gusto nila dito? Parang yung Torre o yung mga heroes. Pero ayun yung pangat. Domeng nakakuha ng Justinian. And they're not done yet. Si March nakapalag ng isa. Pero si Wright naka-retaliate. March gets his double kill. Si Denjiro naging biktima. Pero hindi pa tapos sa mga Aurora. Are they gonna back? No, they want to fight. Aagawan ng Orange. Pero habang lumalapit si Kojic, pwede siya mapahamak. They know Edward is there. Pero nasa ng backup, medyo malayo. So Edward needs to reposition himself up. Pero good thing, he's a Pakito. Nakatakas siya ng bahagya habang sila Yuet saka sila Light, no? Naghahanap ng tempo just to make sure na sa kanila pa rin yung momentum. Even though they lost 2. Okay na yun. Ito yung magandang point sa side ng Aurora. Dalawa yung pang-clear nila which is si Domeng Kite and even on Yue for the side of the Kimi and the Granger. But the problem is nagsisimula nang mag-puff off ngayon itong si March coming from the Versatime. 2 kills for the Clint
So, malinis yung record niya, wala pa siyang death record, and may suporta na panggagalingan kay AFK for that Florin. Yung Flower Bloom right on the spot, muntika na sila makuha ang tatlo, pero definitely na ibawi pa for that HP regain. And tinatry na lang na bumuhat dito ng versus time, pero hanggang kailan nila titiisin itong mga damage, at ganoon din naman sa Aurora. As long as hawak nila yung bola, dapat as early as possible ay matapos na nila kasi may threat pa rin na panggagalingan for this Clint. Oo, yun yung gustong gawin ng Versatime eh. Hindi pa kasi oras dito ni March para nga naman na magpakitang gilas, di ba? Kahit paano, with that defense alone sa baba, nakakuha siya ng magandang kill. Dalawa nakuha niya and they have to capitalize on that win. Ika nga for Versatime. Aurora, they have to somehow be careful sa kanilang approach kasi hindi sila pa pwede mag-asim eh. Hindi sila pa pwede mag-dive ng basta-basta kasi Versatime has a lot of good heroes to set things up. So, ang kailangan nilang gawin dito is to somehow protect nga yung dalawang marksman habang inaatake yung mga tore. Habang si Edward ngayon, ang focus nila, Denjiro is gonna try to come in close pero nagdalawang isip. Sabi niya, wag na lang. Habang sa top lane pa lang gusto kasi nandoon yung Lord habang sinisiwag niya yung top turret inhibitor na lang natitira. Pero easy peasy for the side of the first time. Isang Lord lang naman yung nag-appear doon. Mawawala pa ata dito. Yung mga focal points nila, Holy Shield will be pop off doon sa may bottom lane. Muntik-muntikana na din doon sa may mid, pero basag na basag na. Yung mga turrets na nasa side ng Versatime ngayon, magiging problema nila kung paano i-clear yung dadagdag na wave ng Lord. Pero sabi ko nga, Vince G, as long as buhay, sina March and AFK, kaya-kaya pa nilang i-clear yun. Kayang-kaya pa nila i-clear yan. May oras pa naman eh. As this game not ended at 11 minutes or 10 minutes, may pag-asa pa yung Verso Time para makabaliktad ng laro. And they're just looking for that opening. First Lord lang ang nawala sa kanila. And if Verso Time nakakuha ng tiyempo para maagaw tong next Lord na to, pwedeng makapitalize to ng Versatime and then saka sila umatake. So Aurora Gaming, they have to be extra careful at ayaw talaga nila na makabuelo or makachempo ang Versatime dito in a way na pwedeng tumagilid yung vapor. Ang mangyayari dito kasi Versatime somehow they're just gonna protect Clint at all costs. Tapos nandiyan sila Arlot, nandiyan sila Predrin para maging bodyguard niya. So they want to expect Clint to toughen up. Pero speaking of the tough enough, subukan nila tong red buff na kunin. Kukuha naman yun ni Justin yan. But right at this point, at the 12-minute mark of the gameplay, medyo mahirap ata na i-count pa natin yun. And gusto ko yung binanggit mo kanina, Vince Gino, yung idea kasi na kailangan ipa-front nila si Justinian, being the Fredrin and even Castle. But the point is, ang hirap din kasing tingnan knowing na masyado kayong squishy lahat and Fredrin cannot stand alone being the Fredrin of the team. Andyan kasi yung side ng Aurora eh. Isipin mo, tatlo yung nagiging tatay sa side nila which is Denjiro with Baksha, si Light with Beleric, Edward with Pakito. Ang pantunaw nila si Domingkay tapos si Yui on the back lane. So kada pasok ni Justinian, may kayang-kayang sumalo ng mga damages. Kung mawala man si Justinian, nandiyan din naman si Castle, kayang magwalis din ng Arlot. Pero hindi pa rin enough yun just to try to answer that counter coming from the Aurora PH. But this time, Lord is up. Pangalawang Lord na to. Magkakasabayan ata muli itong dalawa. Yun ang gusto natin, sabayan talaga. And we can see Light popping his ultimate in. Domingkai gets the kill. Castle is down. 4v5 situation. Forces them back. At mukhang Lord na naman na mapupunta sa Aurora. And this will force Versatime para dumepensa na lang. Kasi kailangan nilang gawin dito, Shake, is to hug those inhibitor turrets. Kailangan nilang yakapin to. If not, ma-open ang basa yung kristal. Pwedeng matulak. And this Lord on the top lane can easily break down yung turret kapag sinuwag to. This could open up a lot of possibilities for Aurora to open or win this first game of the lower bracket finals. Pero again, second Lord naman ito, pwede pa rin naman matunaw ng versus time as long as kaya mag-play pa nila Marcin even kina Justinian. Si Castle kailangan niya magwalis na matindi dito. Just like that, pagka-pop off na lang yung turret dito sa may top lane. Mabubutasan na ngayon yung side ng Versatime. And even on the Aurora, alam nila kung paano kontrolin yung sarili nila. Hindi sila magda-dive in agad-agad just like that with the Lord. Iintayin nila yung presence ng Versatime. Ang mahirap kasi sa Versatime, hindi rin nila makontrol yung sarili nila na pumalag katulad ngayon. Pero nalapag na yung ultimate for that Beleric. Si Light ngayon ay magbaback off. Ultimates are down for the side of the Aurora. Tatlo, even Tanjiro and Niue, wala sila noon. Pero hindi magiging problema at buti na lang magandang hinga yon para sa side ng Versatime.
Uy, nako, may oras pa para sa Versatile. Dumepensa habang ang Aurora dito, I believe they're just trying to play it safe. Wala pa yung Lord, hindi nila pa pwedeng ipilit to kasi they know na kapag ka nag-dive sila papunta sa base at pilitin yung ending, mahihirapan ang Aurora na tapusin to at pwedeng tumagilid yung vapor sa kanila and ayaw nila yon and that's why Aurora becoming patient, no, they're just laying the traps dito sa mid lane, lahat nakapeso sa talahiban, no, pero sabi nila it's just waste time. It's just wasting time. Ang gawin natin dito, somehow, ubusin na natin yung mga resources. Yung mga jungle camps, ubusin na natin. Pero itong si Verso, chinek niya kung may tao ba dito sa Talahiban. Habang tumutok ng lampara dito si Kojic, no? Buti hindi sabon yung binato. Pero Lights now trying to bait himself out. Pero kung ganito mga boss check, I think it's not good chance na Sushin yung ipagpe-face check mo. Katulad niya na magiging present naman yung Lantern, bubuhat lang ng konti do for Sushin. Even the side of Koji makakakuha pero may ultimate sa ibababa doon sa may gitna at mukhang tatlo yung madadrop niya. Oy, wait a minute. Sabi nila, atras na muna ang bagya. Pero oy, tignan mo naman to. Si Castle, low na. Napatras. Nagamitan ng flicker, no? Okay lang, safe pa naman. Kasi alam natin na kapag si Castle ay bumagsak, pwede mag-collapse ang depensa ng Versatile. And Rora is just playing it safe. They are just trying to buy time, waiting for the 20-second mark para dito sa pangatlong Lord ng game na to. And Versatile, alam nila na parang ayaw nilang isakripisyo yung mga buhay ng mga heroes nila. Kasi nga naman, if nawalan sila ng isa, especially itong si Castle, no, mahihirapan dito si March, hindi siya mapoprotektahan ng Justinian lang, and they have to do whatever it takes just to, get back on track. And for Aurora, we just have to play by the book and get the Lord na lang. Well, definitely that's a good chance for the side of the Aurora. Automatically makukuha nila tong Lord na to, pangatlong Lord. Hindi pa ito yung upgraded na Lord. Pero idaatip na ata na Aurora agad for the side. Si Justinian yung mawawala at papasok na kasi Edward for that Pakito. Unti-unti nang binabawasan ng Aurora PH dito ang side ng Versatile at mali pa atang attempt ko yung Justinian na lumalim. Knowing na may paparating na Lord at walang Fredry nila being the tank of the team. Nako, si Fredrin pa nawala. They just have to wait for 25 seconds. At ito, ang gagamitin ng Aurora laban sa kanila. 4v5 situation, pero ang kailangan ng Versatile dito is antayin na makising si Justinian just for their defense, no? Iniintay lang ng Aurora yung mga minion wave na medyo lumapit, no? And this would somehow take time. And for Justinian, okay lang, makakaabot pa ako sa action. Kaya pa nating dumipensang 5. Sinasabayan na nga dito ni Basha. Sabi ni Dangerous, sige, okay lang, open na yung top lane, butasin natin yung gitna, sabayan na natin ang baba. Habang si Edward dito kumukulit-kulit and they want to set things up. Yung Lord ngayon ang nasa harapan. Habang nakafocus ngayon ang Versatile na i-clear itong Lord kasi nakafocus din yung minions sa kanya eh. So definitely the Aurora tried to control themselves na hindi mo na lumalim doon sa pag-drop ng kanilang base. Pero ang goal kasi ibasagin yung turret mula doon sa may mid lane and sumakses naman yung side ng Aurora. Pero Versatile, ramdam pa rin nila yung hirap para makahanap ng pwesto kung sino nga ba yung pwede nang kunin sa side ng Aurora. Masyadong connect na talaga yung skills dito ng Aurora and hirap na hirap yung Versatile kung sino ba yung uunahin nila. May threat kasi na panggagalingan kay Edward, meron ding presence coming from the Belleric of Light, and even on the Basha of Denjiro is right there. So yung 30% na is naka-ready anytime na bumangga sa lahat ng members coming from the Versatile. Si Dominkite, I think right at this point, if magiging tama yung ko, kasi di natin nakikita kay direct from the Russia ang items dito, Miss G. Hindi naman natin, mamaya alamin natin, pero tingnan natin later on kung ipapakita pa ba nila direct. I think kung right at this point at the 19-minute mark yung laro natin, at kung may Sky Piercer man ang panggagalingan with Dominkite, medyo masakit na to knowing na around 30 na yung stocks niya. Naghihintay lang kasi siya ng pagkakataon para makadrop by. Pero see the stats coming from Yue. It's Zakimi with 3 kills, 0 deaths, and 8 assists. So ganito kalinis yung record sa side ng Aurora. And by this time, yung Versatile na kilala natin with the great bite mark coming from the team, mukhang nahihirapan ata. At tama yung binanggit mo kanina, Vince G, namarkahan nila yung Aurora during the playoffs time. Pero eto, ibang usapan na right on the lower bracket. Mas
talaga yung mga teams tulad ng Aurora. Yung tipong okay lang, ayaw natin sa upper bracket, ayaw natin sa easy route. Gusto natin yung pinapahirapan yung mga sarili natin eh. Gusto natin yung extra game sa lower bracket. Kaya bumabalik ang Aurora with the vengeance. They want more games and they want a sweet rematch up against Versatime, and it's looking like eto na yung pabor sa kanila, di ba? It's looking like Aurora's time kung saan nagsha-shine na sila this game number 1. Wag lang talaga sila magkamali dito. They have the momentum, they have what it takes to end this, to get the first point of this series, no? Habang yung Versatime dito, medyo nagiging confident na. They're coming out of their base kung saan yung Lord nakikisabay na sila, ha? Habang sila kumipesto sa may talahiban, ha? Ginagawa niya yung paraan upang makapag-set up siya ng ultimate, pero nabulilyaso si tropa. Etong Lord na to, medyo naguguluhan. Kanina ba ka magpo-focus? Dito ba sa Versatime o dito ba sa Aurora? Lalapit na nga yung mga Aurora para makapag-set up, pero hindi pa rin talaga mapakali yung Versatime. Alam nila na konti na lang. Mapapasa atin na to, reset. O diba, ulit tayo ngayon. Part 2. Medyo mahihirapan ata dito yung Versatime. Nakatatlong Lord Dance na yung nangyayari. Binibita sita na Aurora pero maiipit daw si Castle. Mag-isa siyang sububok na buwalis pero buhay niya yung kapalit sa side ng Versatime. Hindi magandang point to dahil dalawa silang inaasahan ni Justinian. Ay by this time, hindi natatangkain pa ni Justinian na lumapit dahil wala na yung Arlot sa side niya. Yung mga tangke sa side ng Versatime, medyo nanlalambot, ha. Tingnan mo, si Justinian dito, meron ng 4 na deaths. Hindi pa siya nakakuha ng isang kill, ha. And Castle, with 6 deaths currently, so magko-collapse ang depensa ng Versatime. Ito yung kailangan nila ngayon eh. They have to hold this final inhibitor sa may bandang baba, pati yung base. And now, with Kojic, napalutang niya si Edward. He got the immortality pop, pero pumapalag na ang Aurora. Nandiyan na yung minion wave. Pwede na i-clear nila. Pwede na i-clear to. They can end this game anytime. At mukhang na-clear pa nga ng mga members ng Versatime yung kanilang minion wave, and this will force Aurora to wait for another one. Pero buti na lang, Shake, kasabay nila yung Lord. They could force something out of this. Yung Lord ngayon ang tatangke. This is gonna be a 5 versus 5. Saan? Nandito yung mga minion wave, talagang nagkakat na, nagtatagpo na sila sa base ng Versatime. Wala pa nag-initiate, ha. Si Light na pangat. Pero sabi ni Edward, dito kayo mag-focus sa akin. Nasa top lane ako. Hinahabol siya ngayon nila Kojic. Pero nagunting. And March gets one Justinian. Of